Mga kapuso, sa mga kabubukasan po ng telebisyon dyan, may pasok po ang mga estudyante dito sa Metro Manila. Kaya tuloy nyo pagising at baka mahuli pa kayo sa klase. Pero dahil maulan at may ilang lugar po sa Metro Manila ang binaha, nasa kamay na po ng lokal na pamahalaan o maging ng pamunuan ng paaralan ang desisyon kung papasukin po ang mga mag-aaral. Walang warning signal eh. Kaya tutok lang po sa unang hirit para anumang anunsyo. At narito na mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Nag-iba-ulan po dito sa Metro Manila sa buong magdamag. Epekto pa rin po ito ng low pressure area o LPA na direktang nakaka-apekto sa maraming bahagi ng Luzon. Kaya naman ilang sasakyan na tumirik matapos lumusong sa mga binaang kalsada sa Quezon City. At detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, mga bandang alas 11 nang mapansin natin yung unang bumuhos yung ulan. Pero pasado alas 2 na madaling araw nang talagang lumakas yung buhos ng ulan. At yan nga sumalubong sa ating paglilibot. Particular dyan sa may EDSA Kamuning, dyan sa may Araneta Avenue, sa may area ng Tulyahan, maging dyan sa may Panay Avenue kung saan ilang mga sakyan nga ang umatras na dahil medyo tumataas na ang tubig ba. Pero ang pinakamatindi na nadaanan natin, Igan, ay dito sa may V-Luna kung saan dalawang taxi ang inabutan natin nakalubog sa baha at isang truck naman ang tumirik. Yung isang taxi, ayon sa kwento ng mga naroon, parang hindi yata napansin yung pagtaas ng tubig at tinuloy-tuloy yung baha. Dahilan parang tumirik na siya. Sa katunayan nakabukas pa yung headlights na nung mapansin natin. Eto nakikita niyo naman, naigilid pa niya yung kanyang taxi, Igan, pero minalas talaga at inabot pa rin ng tubig baha. Yung truck naman na tumirik dito sa lugar, ayon sa kanya, may kalakasan daw talaga yung buhos ng ulan ng mga panahong yon. Kaya nung mapadaan siya sa lugar, hindi niya inakala na gano'n nakataas yung tubig dito sa may V-Luna. Kaya nang mapansin na lamang niya, may tubig na doon sa kanyang paanan at yun na nga tumirik na yung kanyang sasakyan. Sa mga oras ito, Igan, baha pa rin dito sa may V-Luna, particular dito sa may Malacca Street. Papunta yan sa direksyon palabas ng East Avenue. So yung mga motorista natin na usually dito dumadaan pag umaga, iwas-iwasan muna etong bahaging ito ng V-Luna. Inuulat natin mula Malacca Street, papunta yan dyan sa may palabas ng East Avenue sa Quezon City. Igan? Nasaan na yung taxi driver niyan? Yung taxi driver, Igan, sumilong dun sa may isang gilid. Ay interviewin ko nga, pero tumanggi siyang magpa-interview sa harap ng camera. Ang kwento niya, inantok daw siya, ginilid niya yung kanyang taxi, pagising daw niya, nabaha na siya. Pero iba yung kwento ng mga tao sa lugar, particular yung security guard. Lumusong daw, according sa kanya, lumusong daw yung naturang taxi. At siguro nga, hindi inakala na ganun kataas yung baha. Ito isa to, nakapark naman yan. Ito, inaigilid pa niya. Pero siguro, inisip niya, hindi aabutin, kaya itinabi niya. Pero tumaas yung tubig, hindi na rin niya maiaalis, so iniwan na lang niya dyan. Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Binaharin po ilang lugar sa Maynila dahil sa biglang buhos ng ulan kanina madaling araw. Nasa Espanya naman po si Haji Rieta. Oy, congrats sa pagkakapanalo sa Euro 2012. Nasa Espanya siya. Haji, baha pa rin ba dyan? Yes, Igan, agad nga na binaha ang maraming bahagi ng ilang ng Metro Manila dahil nga sa malakas na ulan kanina at halos sa abot tuhod nga ang baha sa may bahagi ng Calao Avenue, kaya pahirapan itong mga sasakyan na dumadaan dito kanina. Pero ang mga nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada ay halos malubog na nga sa lalim naman ng baha. At ang bahagi naman ng UN Taft Avenue ay pahirapang ding daanan. Kaya mga tricycle driver kanina, Igan, ay agad na pumesto muna sa matas na bahagi ng kalsada. Dahil nga biglang buhos ng ulan, ang ilan pa ay nabasa nga sa kanila. At sa may Espanya naman, Igan, ay pakiramdaman yung mga taxi kanina na bumabaybay dito dahil abot na rin sila ng baha. Kaya ang ilan ay pumarada muna at pinapahupa muna ang baha. Sa ngayon, Igan, sa kinakatayon natin ay nakakaramdam tayo ng pag-ambon-ambon na lang at ilang bahagi pa rin ng Quezon Avenue, sa partikular sa may Lacson, ay malalim pa rin ang tubig doon, Igan.
Okay, maraming salamat, Haji Rieta. Kahapon po ang huling araw ng pagtanggap ng nominasyon para sa susunod na punong maestrado. At kahapon din formal na tinanggap ni Supreme Court Acting Chief Justice Antonio Carpio ang nominasyon sa kanya sa pagkapunong maestrado. At sa kanyang liham sa Judicial and Bar Council o JBC, sinabi ni Carpio na isang karangalan tanggapin ang nominasyon para po pamunuan ang katastasang hukuman. Tinanggap na rin po ni na-Associate Justices Presbitero Velasco Jr. at Teresita de Caso ang nominasyon sa kanila, bukod sa naunang pagtanggap na rin dito ni Arturo Brion. Dahil sila otomatikong nominado dahil sa pagiging Senior Justices ng Supreme Court. Bagi appointee ni Pangulo Aquino na si Associate Justice Maria Lourdes Sereno na nominado ng ilang grupo, pahig na rin daw na makasama sa pagpipilian ng JBC. Tinanggap na rin Associate Justice Roberto Abad at Solicitor General Francis Ardalesa ang nominasyon. Dito linggo naman, nagpasabi si Justice Secretary Laila de Lima na tinatanggap na rin niya ang nominasyon sa kanya sa pagkapunong maestrado. Tumagi naman sa nominasyon si BIR Commissioner Kim Henares. Anya ang tax reforms na pinagugulong nila sa BIR ay kasing halaga raw ng mga pagbabagong dapat mangyari din sa Korte Suprema. Padadalahan po ng notice ng JBC ang lahat at tumanggap ng nominasyon bago ang public interviews sa kanila pagkatapos po ng 10 araw. At sasailalim din sila sa psychological at psychiatric test. Sisilipin din ang kanilang SALN, gayon din ang kanilang foreign at local bank accounts. May hanggang August 27 ang Pangulo para pumili ng kapalit ni dating Chief Justice Renato Corona mula sa ihahaing shortlist ng JBC. Mabusisi na ngayon. Samantala, nag-inspeksyon po ang DOLE, LTFRB at MMDA sa ilang garahe ng mga pampasaherong bus sa Quezon City kahapon. Yan ay para matiyak na sumusunod na ang mga kumpanya ng bus sa ipinatutupad na fixed salary sa mga driver at konduktor. Pero ikinagulat ng motoridad na sa kabila ng 6 na buwang palugit, ngayon pa lamang pinaplansya ng ilang bus operator ang usapin sa sahod. Giit nila, hindi raw kasi basta-basta ang pagpapatupad sa order dahil baka ang kumpanya naman daw ang mapilayan sa kita at tauhan. Pero ayon sa DOLE, hindi raw dapat mangamba ang mga driver at konduktor dahil mahigit 400 hanggang 700 pisong sweldo. Kada araw daw ang katumbas ng kanilang 8 hanggang 12 oras na pagtatrabaho. Bukod dyan, meron pang wage-related benefits, incentives at dapat may SSS at PhilHealth benefits din ang drivers at mga konduktor. Mayroon na lamang hanggang Setyembre ang bus companies na may prangkisa na mapapaso sa 2013 para makakuha ng Certificate of Compliance mula sa DOLE. May 5 araw ang mga na-inspeksyong bus o bus company para sumunod sa pagbibigay ng fixed salary sa kanilang mga bus driver at konduktor dahil kung hindi, posible raw maharap sa suspensyon o tuluyang kanselasyon ang kanilang prangkisa. Sa ibang balita pa rin, matapos ipag-utos si Pangulong Noynoy Aquino na iatras sa mga barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal, nagpahiwatig naman ang Pangulo na posible siyang humiling sa Amerika na mag-deploy ng spy planes sa pinag-aagawang teritoryo. Sa isang panayam sa Reuters, sinabi ng Pangulo na kailangan ito para matulungan ang Pilipinas sa pagmamonitor ng mga galaw sa naturang shoal. Inaasahan na raw ng Pangulo na maaring sumagot ang China sa pahayag o sa kanyang mga pahayag pero matagal na raw gumagawa ng paraan ng Pilipinas para mapanatili ang katahimikan sa rehiyon. Hindi rin daw dapat itong ikaalarma ng China dahil paraan lamang daw ito ng pagpapalakas ng monitoring capability ng Pilipinas. Wala pa namang desisyon ng Pangulo kung pababalikin ang mga barko ng Philippine Coast Guard at BFAR sa Panatag Shoal. Samantala, para naman maiwasan ang congestion o pagsisikip ng mga eroplano sa NAIA na dahilan ng pagkaantala ng mga biyahe, may bagong sistemang ipatutupad ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa tinatawag na Coordinated Arrival System. Hindi muna papayagang lumipad ang mga eroplanong galing probinsya kung wala pang espasyo sa NAIA. Sa ngayon kasi may kabuuang 36 na arrival at departure lamang ang kayang serbisyuhan ng runway ng NAIA. Dahil dito, nag-adjust na rin daw ang mga airline company ng kanilang biyahe ayon kay DOTC Secretary Marojas. Nagbawas na raw ng flight sa peak hours mula umaga hanggang hapon. Mas ligtas daw ang bagong sistema na ito dahil hindi na kailangang magpaikot-ikot sa ere ang mga eroplano kung wala pang espasyo sa airport. Ang Cebu Pacific may napansin na raw na improvement